Ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Maraming maraming salamat po. Pinangalanan mo na. Okay, anong balak mo? You're going to file a case against him? Yes po, Your Honor. Wala nang atrasan. Itutuloy na ng singer-actor na si Gerald Santos ang pagsasampa ng kaso laban sa musical director na si Danny Tan. Lantaran ng pinangalanan ni Gerald ang naturang musician sa muli niyang pagdalo sa Senate hearing na nag-iimbestiga sa mga kaso ng sexual abuse at harassment sa entertainment industry. Ayon sa binata, handa na siyang harapin ang taong nanghalay sa kanya noong 15 taong gulang pa lamang siya sa pamamagitan ng pagdedemanda sa kagustuhang makamit ang inaasam na hustisya. Nagbigay naman ng opinyon ang mamamahayag na si Christy Permin sa sinapit na ito ni Gerald noong nag-uumpisa pa lamang ito sa showbiz. Ang dami-dami kong kaibigan at mga katrabaho na nagtatawagan sa akin mula pa kahapon sa pagdinig sa Senado na nagpapahayag at nagpapaabot kung kaya ko raw na itawid kay Gerald Santos ang kanilang paghanga ay pakigawa ko. At ako rin naman gano'n na lang ang paghanga ko kay Gerald Santos dahil napakaganda ng linyada ng kanyang mga sinabi kahapon sa Senate hearing. Unang-una ko sigurong napansin yung pagtanaw niya ng utang na loob sa GMA7. Sa akin kasi, lahat ay po pwede nating baliwalain pero ang utang na loob talaga ay nangunguna. Yung sinabi niya na, pasensya na po kayo kung nakasama man sa inyo ang aking pagsasalita. Hindi ko po yun sinasadya. Pero ako po, minsan isang panahon ay naging kapuso. At tinatanaw ko pong utang na loob sa inyo ang pagkakataon na yun. Dahil kung wala po kayo, hindi po ako mabibigyan ng pagkakataon at oportunidad na makilala man lang ang pangalan ko. Para sa akin, panalong-panalo yon, Romel. Opo, nanay, kasi napaka-grateful niya sa mga nangyari sa buhay niya. Kaya siya nakarating. So ngayon kung nasan na rin siya, talagang dinaanan niya ito, pinagdaanan niya at dumaan siya sa isang contest niya sa GMA. Doon siya nakilala, nagsimula ang pangarap niya. Ayan. At tulad po ng ibinalita namin ni Romel nung Lunes, na binigyan po at tinulungan ni Senador Jingo Estrada si Gerald Santos sa pagkakaroon ng abogado. At kasama nga po niya kahapon na humarap sa Senate hearing si Attorney Biboy Malaya at abogado rin ni Senador Jinggoy. At pinag-aaralan nila ngayon kung ano ang dapat nilang isang pangkaso laban sa unang pagkakataon. Pwede na po naming sabihin kung sino yung tinutukoy na musical director ni Gerald Santos dahil nauna na po niyang sinabi kahapon sa Senate hearing at kalat na po ito, talagang kalat na po ito kahit saan. Laman na po ng mga pahayagan ng social media, ng mga kwentuhan, lahat po. Si Ginoong Danny Tan, musical director na si Danny Tan. Kilala ko siya, Romel. At yun lang ang alam ko, basta kilala ko siya. Pero hindi ko alam yung mga ganitong kwento. At maiintindihan mo si Gerald sa kanyang nag-aalimpuyo na pasasalamat ngayon dahil nakapagsalita siya. Nakakaawa kasing makakita ng isang bata. Hirap itawid. ng isang bata na galing sa isang maralitang pamilya. Walang ikakasa sa labanan ng bulsa. Batang-bata, 15 anyos. Gustong magsalita pero natatakot. Gusto nang magpakamatay dahil inaalagaan ng imahe ng kanilang pamilya na kahit mahirap lamang ay hindi kayang tanggapin ang ganitong pangyayari. Nakakasikip ng dibdib yung gano'n na walang kalaban-laban, di ba? Kung totoo man yung kanyang mga aligasyon laban kay Ginoong Danny Tan, dapat lamang na mabigyan ng parusa ang taong gumawa sa kanya ng ganito, kung totoo man ito, at hindi pa man natin alam kung ano magiging depensa ni Ginoong Danny Tan dito sa kasong isasampan niya sa korte. Malalaman natin ito, pero napakasakit makarinig ng isang taong tulad ni Gerald Santos na
Alam mo, wala ka naman talagang choice eh. Pag ikaw galing Mm. ng maralit ng pamilya, wala kang pera, wala kang kapangyarihan, wala kang mga kaibigan, wala kang backer, wala kang kilalang abogado na po pwedeng magtanggol sa'yo. Dahil kapag kumuha ka ng abogado, ang ibig sabihin ay magbabayad ka. Nakakaawa, di ba, Romel? Opo, alam mo yung binubuo pa lang niya ang kanyang pangarap, sumabay na kagad ng mga ganitong iskandalo na hindi natin inaasahan kung paano ito malalampasan. At least ngayon, nanay, sa haba-haba ng taon ng pinagdaranas niya, lumuwag-luwag na ang kanyang kalooban dahil naisiwalat niya na ang matagal niya ng lihim na gusto niya talagang iparating sa lahat. Pagkatapos Ito ng 19 na taon, sabi nga niya, Mm. yun lamang pong tulong na ibinigay nyo sa akin, Senador Jingoy Estrada, para kay Attorney Biboy Malaya. Yun lamang nabigyan siya ng pagkakataong makapagsalita at mailabas ang kanyang saloobin Mm. na talaga pong kinimkim niya 19 na taon na akala po niya ay mabubura na niya sa kanyang puso at isip, pero hindi pala. Doon pa lamang daw ay nakagaan na yon ng kanyang kalooban, sabi ni Gerald. At tayo'y magdahan-dahan po kasi nakakabasa ako ng mga post, nakakabasa ako ng mga komento na ang kapal ng mukha mo after 19 years at saka ka magrereklamo, dahil gusto mong mapag-usapan ka lang, gusto mong sumikat ka. Alam niyo po mga kapatid, wala po tayo sa kanyang kalagayan. Kung tayo po ay makakaranas ng tayo batang-bata pa, 15 anyos, walang kalaban-laban, walang pera, walang kahit sinong mahinga ng tulong, saka lang po natin siya mauunawaan. Yun lang yun, di ba? Oo. Ay, nako, iisip nga, di ba, na kayo nagkwentuhan tayo, yung 15 years old, isip mo, wala pa, hindi pa buo ang lahat ng desisyon mo. Ang Di ba, sabi wala niya, pa. ang sabi niya, sa edad pong 15 anyos, ang tanging pangarap ko lang po ay ang maiahon sa kahirapan ang aking pamilya. Nako, ako'y emotional talaga. At ito ang sabi ni Juris Dr. Chanel, finally the cat is out of the bag. Hindi madali itong sitwasyon na kinasasangkutan ni Gerald Santos. Pero nakaka-proud siya dahil marami ang mai-inspire at magsasalita at hindi na matatakot. Kaya go lang, Gerald. Tibayan mo pa ang iyong loob. At sabi naman ni Dan Clavesilla, sana all ng nadehado at namolestya ng di po ayon sa kagustuhan nila ay lumantad na at lumaban. Totoo po, bilang menor de edad, walang kalaban-laban, gigil ako. Dan, alam ko kung bakit ka talagang personal na sumisigaw ng katarungan sa mga ganitong karanasan. Alam na alam ko yun, anak. Alam na alam ko, kaya gigil na gigil ka. At sabi ni Ching Bautista Silverio, I hope Gerald Santos abuser be brought to justice. Kawawa ang mga biktima na walang boses. Sexual predators should be punished. Tama. Oo, totoo yan. Kasi magkakaiba itong sitwasyon na to di ba? Meron yung tinatawag tayong consensual. Yung tinanggap na lamang. Dahil una walang boses, natatakot. At may mga pangarap na gustong maabot. Pero mayroon pong mga hindi gusto, pinilit. Talagang nalagay lang po sa alanganin ng imahe. Dahil kailangan nilang pumayag at saka sumigaw. Yung gano'n. Hindi kailangan pumayag kailangan paraanin na lang yung karanasan at saka lang sumigaw. Hindi yun consensual, di ba? Sa pilitan yon. Ay nako, sana po isang araw makabalita tayo tungkol sa kwentong ito kung naisampa na ni Gerald ng kaso laban kay musical director Danny Tan. Ang dami nang tumatawag sa akin musical director At kami nakapagkwentuhan na lahat sila ay manghang-mangha.